Ang video po na ito ay para kay ka-crypto na si Patricia Sakaki na nagtanong po kung ano ang cold wallet. Meron na po tayong lumang video tungkol po sa cold wallet, pero ang pagkakaiba po sa video na ito ay mas ginawa po natin itong beginner friendly at mas detalyado para mas maintindihan po ng mga nag-uumpisa pa lamang bilang mga baguhan. Ayan, kung ikaw po ay isang seryosong crypto investor o nagsisimula pa lamang na mag-ipon ng iyong mga digital assets, tiyak na sumagi na sa isip mo ang tanong na ligtas ba talaga ang pera ko sa loob ng aking cellphone o computer? Sa dami ng mga balita tungkol po sa mga phishing scams, malware at mga hacking incidents, normal lang po na makaramdam ng kaba. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang itinuturing na pinakaligtas at pinakamatibay na wallet para po sa ating cryptocurrency. At yan po ay walang iba kundi ang cold wallet o ang tinatawag din nating hardware wallet. Para sa mga baguhan lamang po sa space na ito, ang cold wallet ay hindi po isang komplikadong software. Isipin mo ito bilang isang espesyal at super secure na USB drive na may sariling maliit na screen at may physical na button. Mayroon din itong iisang layunin na walang katulad. At yan po ay ang protektahan ang iyong pinaghirapang crypto laban sa mga online hackers. Kaya sa bidong ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng mga pangunahing dapat malaman ng isang baguhan kung paano ito gumagana sa totoong buhay at kung gaano nga ba ito kaligtas gamitin para magkaroon ka ng tunay na kapayapaan ng isip. Ngayon ay bakit ito tinawag na cold wallet? Bago po natin palaguin ang usapan natin dito ay unawain po muna natin kung bakit may salitang malamig at mainit sa mundo ng crypto storage. Sa pangkalahatan, may dalawang uri ng wallet base sa kanilang koneksyon sa internet. Ang una ay ang tinatawag po nating hot wallet. Ito ang mga wallet na palaging nakakonekta sa internet. Halimbawa nito ang mga sikat na apps gaya po ng Trust Wallet, MetaMask o maging ang mga wallet na otomatikong nakalagay sa loob ng mga malalaking central exchanges gaya po ni Binance o OKX. Napakadaling gamitin po ng hot wallet para sa mabilisang trading o pagbili ng mga tokens dahil isang click mo lang, gumagana agad ito. Ngunit dahil nakakonekta ito sa mga network, mayroon itong permanenteng risk. Kapag ang iyong cellphone o computer ay aksidenteng napasukan ng malware, virus o spyware, pwedeng makuha ng mga hackers ang kontrol sa iyong mga pondo nang hindi mo namamalayan. Dito naman papasok ang cold wallet. Ang salitang cold ay nangangahulugan lamang na ang device ay offline o hindi kailanman nakakonekta sa internet. Dahil wala po itong koneksyon sa digital world, imposibleng ma-hack ito ng malayuan o yung tinatawag po nating remote hacking ng kahit sinong cybercriminal mula sa ibang bansa. Upang mas madaling maunawaan, gumamit tayo ng isang simpleng halimbawa. Isipin mo na ang iyong pera ay nakalagay po sa dalawang magkaibang lugar. Ang iyong hot wallet ay parang perang nakalagay sa iyong physical na wallet sa bulsa habang naglalakad ka sa isang mataong palengke. Madali mong madudukot para pambayad, pero mataas po ang tsansa na madukutan ka ng snatcher o mapulot ng iba kapag ito ay nahulog. Sa kabilang banda, ang cold wallet naman ay parang isang mabigat at solid na physical safety deposit box na nakabaon sa ilalim ng semento sa loob ng isang private room. Walang sino mang magnanakaw ang makakakuha nito gamit ang internet dahil kailangan po nilang pumunta roon ng pisikal at hawakan ang box. Ngunit may isa pong mahalagang detalye na dapat malaman ng bawat baguhan. Ang iyong cryptocurrency ay hindi po talaga pisikal na nakalagay sa loob ng device na binili mo. Ang Bitcoin o anumang altcoin mo ay palaging mananatili sa loob ng blockchain. Ang tunay na nakatago po sa loob ng cold wallet ay ang iyong private keys. Ito ang iyong master password o digital signature para ma-access at mapatunayan na ikaw ang may-ari ng crypto na nasa blockchain. Kapag magpapadala ka ng crypto gamit po ang cold wallet, hindi sapat na i-click mo ang send sa iyong computer screen. Kailangan mo pang tingnan ang screen ng iyong cold wallet device at pindutin ng pisikal ang mga button nito para aprubahan ang transaction.
Kung walang magaganap na pisikal na pagpindot, walang perang aalis. Iyan ang dahilan kung bakit napakatatag ng sistemang ito. Safe ba talaga itong gamitin? Ang maikling sagot po dyan ay oo, napakaligtas po nito. Basta tama at may disiplina ang paggamit mo. Ang cold wallet ang nag-aalis po ng halos lahat ng panganib na labas sa iyong kontrol, tulad ng digital hacking, exchange bankruptcy o yung biglaang pagkasara at pagkalugi ng mga exchange at ang mga mapanirang malware sa computer. Sa madaling salita, kapag inilipat mo ang crypto mo rito, ikaw na ang nagiging sarili mong bangko. Gayunpaman, may isang malaking katotohanan na dapat po nating tanggapin. Ang cold wallet ay nagiging unsafe o mapanganib lamang dahil po sa tinatawag nating human error o ang pagkakamali ng mismong may-ari. Ang device ay may perpektong security, ngunit ang tao ay pwedeng maloko. Narito po ang tatlong pangunahing kahinaan ng cold wallet na kailangan po nating bantayan, kung saan ikaw at ikaw lamang ang may ganap na kontrol. Una, ito po ang tinatawag na the seed phrase risk. Nung unang beses mong sinet up ang iyong cold wallet, bibigyan ka nito ng isang serye ng mga salita. Kadalasan ay nasa 12 to 24 na mga magkakasunod na salita. Ito ang iyong tinatawag na seed phrase o ang iyong master backup account. Isipin mo ito bilang ang pinakapundasyon ng iyong buong digital vault. Kung sakaling masira ang iyong physical na device, maapakan o mawala mo ito habang naglalakad, hindi mawawala ang crypto mo. Ang kailangan mo lang gawin ay bumili ng bagong cold wallet device, i-enter ang iyong tinatagong seed phrase at otomatikong babalik ang lahat ng access mo sa iyong blockchain assets. Ngunit narito ang baliktad na senaryo. Kung manakaw ng ibang tao ang iyong seed phrase, mananakaw nila ang buong laman ng crypto mo kahit wala sa kanila ang iyong physical na hardware wallet. Para silang gumawa ng duplicate key ng iyong vault nang hindi mo alam. Pangalawa, yan. Ito naman ang banta ng phishing scams. Dahil alam ng mga hackers na imposibleng pasukin ang mismong device mo mula sa labas, babaguhin nila ang kanilang diskarte. Hindi nila aatakihin ang teknolohiya. Aatakihin nila ang iyong isipan. Lilikha sila ng mga peking websites na kamukhang-kamukha ng opisyal na software ng iyong wallet. O kaya ay magpapadala sila ng mga peking email na nagsasabing kailangang i-verify ang iyong account. Lolokohin ka nilang i-type ang iyong 24-word seed phrase sa iyong computer keyboard o cellphone screen. Sa sandaling i-type mo ang mga salitang ito sa isang device na may internet, baliwala na ang proteksyon ng iyong cold wallet dahil kusang loob mo nang ibinigay ang susi mo sa magnanakaw. Yan ang pangatlo. Ito naman ang panganib ng malicious smart contracts. Maraming crypto holders ang mahilig sumali sa mga Web3 activities gaya po ng decentralized finance or DeFi, pag-mint ng mga bagong NFT o paglalaro ng mga Web3 games. Kung ikokonekta mo ang iyong cold wallet sa mga hindi kilala o mapanganib na website gaya ng mga peking airdrops na nangangako ng libreng pera at nag-click ka ng approve sa iyong wallet app nang hindi binabasa ang mga detalye ng kontrata, para mo ring binigyan ng legal na pakahintulot ang website na iyon na simutin ang lahat ng laman ng iyong wallet. Ang cold wallet ay magsisilbing bantay, pero kung ang utos mo bilang amo ay papasukin mo ang estranghero or stranger, susunod ang device sa utos mo. Kung susuriin po natin ang mga panganib na ito, makikita natin na ang pinakamalaking banta sa seguridad ay hindi ang teknolohiya, kundi ang ating sariling pag-uugali. Ang isang cold wallet ay parang isang high-security armored car. Sa sobrang tibay ng bakal nito at hindi ito basta-basta mapapasok ng bala, pero kung ang driver ng armored car ang mismong magbubukas ng pinto para sa mga magnanakaw dahil naniniwala siya sa isang peking kwento, hindi mo pwedeng sisihin ang tagagawa ng sasakyan. Ito ang dahilan kung bakit ko palaging binibigyang diin sa lahat ng edukasyon ang unang layer ng proteksyon.
Ang pagbili po ng mamahaling device ay kalahati lang ng solusyon. Ang natitirang kalahati ay ang iyong kaalaman kung paano po umiwas sa mga digital traps. Kaya huwag kailanman magmadali kapag may mga transaction na humihingi sa iyong kompromiso. Laging maging mapanghinala, lalo na kapag may mga alok na masyadong maganda para maging totoo. Ngayon ay paano naman manatiling ligtas? Kung matapos mong mapanood ang video ito, ay magpasya kang bumili ng iyong sariling cold wallet tulad ng mga pinakasikat at subok ng brand sa buong mundo gaya po ng Ledger, Tangem o Trezor. Narito ang mga gintong tuntunin na dapat mong itanim sa iyong isipan upang matiyak na mananatiling zero ang tsansa na ikaw ay mabiktima. Ang unang tuntunin at ang pinakamahalaga po sa lahat ay bumili lamang sa opisyal na website ng manufacturer. Huwag na huwag kang bibili ng cold wallet sa mga hindi opisyal na reseller sa Shopee, Lazada, Facebook Marketplace o mga gamit na o second-hand devices. At ang tanong ay bakit? Dahil may mga advanced na scammers na binubuksan po talaga ang box, binabago ang firmware sa loob ng device o kaya ay gumagawa ng pre-generated seed phrase para pagsaksak mo sa iyong computer at kapag naglagay ka ng pera, otomatiko po itong mapupunta sa kanilang sariling mga wallet. Ang kaligtasan mo ay nagsisimula sa pinanggalingan ng iyong supply. Ang pangalawang tuntunin ay isulat lamang sa pisikal na papel ang iyong seed phrase. Huwag na huwag mo itong kukunan ng screenshot gamit ang iyong cellphone. Huwag mong i-type sa notepad, huwag mong i-email sa sarili mo, at huwag mo ring i-save sa Google Drive, eCloud o anumang cloud storage yan. Ang lahat ng bagay na digital ay pwedeng ma-access kapag na-compromise ang iyong mga accounts. Ang tamang paraan ay ang paggamit ng traditional na ballpen at papel. Isulat ito ng malinaw, gumawa ng isa o dalawang kopya at itago ito sa mga magkakahiwalay at ligtas na lugar kung saan hindi ito madaling mababasa ng iba, mababasa ng tubig o masusunog. Ang ilang mga seryosong investors ay gumagamit pa ng mga metal plates kung saan ay inuukit nila ang mga salita para hindi ito masira ng panahon. Ang ikatlong tuntunin ay huwag kailanman i-type ang seed phrase sa iyong computer keyboard. Ayan. Tandaan mo ito habang buhay bilang isang crypto holder. Ang isang lehitimong cold wallet at ang opisyal po nitong companion app gaya ng Ledger Live o Trezor Suite ay hindi kailanman hihingi ng iyong 12 o 24 words sa iyong computer screen o cellphone app para sa isang regular na update o transaction. Kung dumating ang oras na kailangan mo talagang i-recover ang iyong wallet, ang pag-enter at pag-verify ng mga salitang iyon ay gagawin mo lamang gamit ang mga pisikal na button sa mismong device habang nakatingin ka sa maliit na screen nito. Ang device ay hindi po nagpapasa ng mga salitang ito sa computer. Nananatili po itong protektado sa loob ng secure element chip ng hardware. Ang mga tuntuning ito ay mukhang napaka-tradisyonal at parang pabalik sa lumang panahon kung saan papel at panulat ang gamit. Ngunit ito ang pinakamagandang paradox sa crypto space. Upang maprotektahan ang pinaka-advanced na digital asset sa buong mundo, kailangan mong gamitin ang pinaka-analog o offline na paraan ng pagtatago. Kaya sa aking pananaw, ang mga taong nawawalan ng pera sa cold wallet ay ang mga taong nagiging kampante dahil akala nila ay sapat na ang pagkakaroon ng device. Ang disiplina po sa paghawak ng seed phrase ang naghihiwalay sa mga professional na investors sa mga speculators. Kung itututuring mo ang iyong seed phrase bilang ang pinakamahalagang dokumento sa iyong buhay, walang hacker sa mundo ang makakaagaw ng iyong crypto asset. Ang seguridad ay hindi lamang po produkto. Ito ay isang proseso at pamumuhay. Ngayon, ay kailan mo ba kailangan ng cold wallet? Ngayong alam mo na kung paano ito gumagana at kung paano po ito protektahan, ang susunod na logical na tanong ay, kailangan ko na bang bumili nito ngayon? Ang sagot ay
Depende po sa laki ng iyong portfolio at sa iyong personal na sitwasyon. Kung ikaw ay bago pa lamang sa mundo ng crypto at ang hawak mong assets ay nagkakahalaga pa lamang ng 2,000 pesos hanggang 5,000 pesos, sa aking opinyon, hindi mo pa kailangang magmadali na bumili ng cold wallet. Ang presyo po ng isang lehitimong hardware wallet ay madalas na naglalaro sa pagitan ng 3,500 pesos hanggang 8,000 pesos depende po sa modelo nito. Kung mas mahal pa ang wallet kaysa sa halaga ng crypto na pinoprotektahan mo, hindi ito praktikal na sa aspeto ng finance. Para sa mga ganitong halaga, sapat na muna ang pag-iwan ng pondo sa isang sikat at magandang reputasyon na central exchange. Basta't sinisigurado mo na naka-activate ang lahat ng kanilang mahigpit na security features tulad po ng Google Authenticator or 2FA, passkeys at saka email verifications. Ngunit kung ang iyong crypto portfolio ay unti-unti nang lumalaki sa paglipas ng mga buwan at umabot na sa halagang hindi mo kayang mawala ng basta-basta, halimbawa katumbas na ito ng ilang buwang sweldo mo o kaya ay nagkakahalaga ng 50,000, 100,000 o higit pa, ang pagbili ng isang cold wallet ang pinakamagandang investment na maaari mong gawin. Sa puntong ito, ang perang gagastusin mo para sa device ay napakaliit na halaga kumpara sa proteksyon at kapayapaan ng isip na ibibigay nito sa iyo tuwing gabi habang ikaw ay natutulog. Ang desisyon na lumipat po sa cold wallet ay isang malaking hakbang sa iyong pagiging matured na crypto investor. Ipinapakita nito na hindi mo lang iniisip kung paano kumita ng pera, kundi seryoso ka rin sa kung paano pangangalagaan ang yaman na nakuha mo na. Maraming tao ang naghihintay muna na ma-scam o maranasan ang mawalan ng pondo bago ma-realize ang kahalagahan ng hardware security. Huwag mong hintayin na maging bahagi ka ng statistics ng mga biktima. Isipin mo ito bilang isang insurance. Nagbabayad ka para sa proteksyon laban sa mga bagay na hindi mo inaasahan. Habang patuloy na nagbabago ang teknolohiya at nagiging mas matatalino ang mga cyber criminals gamit ang mga bagong tools, ang pagkakaroon ng isang offline na wallet ay ang iyong pinakamahusay na depensa. Ang iyong kapayapaan ng isip ay walang katumbas na halaga. Sa kabuuan, ang cold wallet ay nananatiling walang katapat pagdating sa kaligtasan ng iyong cryptocurrency. Sa pamamagitan ng paghihiwalay ng iyong mga private keys mula sa digital na mundo ng internet, tinatanggal mo ang kakayahan ng mga online hackers na pakialaman ang iyong mga pondo. Ang Coinbase, Binance o MetaMask man ang gamitin mo para sa iyong araw-araw na transaction, ang cold storage ang dapat na maging huling hantungan ng iyong mga pangmatagalang investments o ang iyong generational wealth. Ngunit lagi po nating tandaan na ang pinakamalakas na luck ay walang silbi kung ibibigay mo ang susi sa maling tao. Ang pag-iingat sa iyong seed phrase, ang pag-iwas sa mga kahina-hinalang smart contracts, at ang pagbili lamang sa mga opisyal na mapagkukunan ang mga tunay na haligi ng iyong seguridad. Kaya manatili po tayong disiplinado sa ating pamamahala ng ating pondo, huwag magpadala sa mga pressure ng mga peking airdrops, at laging gamitin ang tamang kaalaman upang gabayan ang ating bawat hakbang sa financial space na ito. Ang kaalaman ang kapangyarihan, at sa crypto, ang kaalaman ang proteksyon ng iyong kinabukasan. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panunood.